si Leni Robredo. Kung makita ninyo mga kababayan, ayan. Ito yung mahirap kunin ni Sarah. Oy, Lula Mayang, maraming salamat sa 24 Canadian dollar super sticker. Thank you so much po, Lula Mayang. Naku, naninilaw, nagigreen tayo. May mga sasakit na naman dibdib dyan. Eto, kita nyo si Leni Robredo. Alyansa ng mga senador ay ipinopromote ni Leni. Ini-endorso ni Leni. Tignan mo. Abalos, Pacquiao. Sino yung isa? Erwin Tulfo. Ito yung pinakamatinding kalaban. Ito yung pinakamatinding kalaban ni Sarah. Napilit kunin ni Sarah ang loob, pero hindi talaga pumapayag. Ikaw ba naman sabihang lutang? Ikaw ba naman sabihang peking vice president? Hindi mo ba yun dibdibin? Ayan. Ito yung mahirap kunin at mahirap talunin ni Sarah. Mga kakamping, ako po'y nananawagan sa inyo. Mga estudyante na mga butante, huwag nyo pong iboto yung mga senador ni Sarah. Bakit? Kapag binoto nyo yan, yan ang gagawing puppet ni Sarah para hindi siya ma-impeach or ma-impeach. Ngayon, pag natalo yan, wala nang gulo ang ating bansa. Bakit? Yan lang naman ang sigaw ng kakamping noon. Magkakaisa, magkakasundo, magsasama-sama. Bakit kailangan natin ng gulo? Ba't hindi na lang tayo magkaisa? Mahirap naman kasi, sabi ko nga sa inyo, much better na magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon kaysa magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo. Dadagdagan ang kwento dyan. Iimbintuhan ka ng kwento. Gagawan ka ng kwento. Bakit? Hindi kasi nila kaya. Ang kinaya mo. Di ba? Tignan nyo, Leni Robredo. Anong sabi dito ni Leni kay Manny Pacquiao? We will always behind Manny Pacquiao. Walang nakita doon na we will always behind. Sino? Ipe? Malakas mangyakap yan, durog. Ito, tahimik lang na pumupunta dito pero walang tigil sa pagtulong kaya tutulungan din natin siya. Secretary, Senator na pala, Binhor Abalos. Ito pa. I-welcome po natin, Senator na hindi na congressman. Senator, hindi. Ayaw kong tulungan ito. Pag ito manalo, mga kababayan, yung in-endorso ni Leni, isa. Pag ito manalo, ubos lahat ng simbahan ninyo. Magiging iglesia ni Cristo yan. Ito sabi ni Leni sa isa. Malaki ang naitulong ng leadership niya. Kapag pumunta kami sa lugar at may sakuna, laging mayroong coordination with DSWD. Kaya grateful naman ako. Erwin Tulfo. Yan ang nag-iisang Leni Robredo. Mama Leni tumakbo ka sa 2028 election. Pulbo alikabukan mo ang manok nila. Tandaan mo, Mama Leni, yung pinagyabang nila na 32 million. Ito record ito. I will tell you frankly and sa totoo lang tayo. Si Leni Robredo tumatakbong Vice President. 16 million yan, sulid. Si Leni Robredo tumatakbong President. 16 million yan, sulid. Totoo yan, mga kababayan. Hindi nawawala ang 16 million na boto ni Mama Leni Robredo. Ayun, maraming salamat Marifis Life in Canada. Thank you so much po sa iyo, ma'am, sa iyong 20 Canadian dollar super sticker. Thank you so much po. Naku, naninilaw tayo. Tandaan ninyo, hindi binibitawan si Mama Leni. Di ba? Ma'am, Sunfire, hindi ko po alam. Totoo yan. Hindi bumababa sa 16 million ang boto ni Leni. Kaya kung si Sara at si Leni maglaban sa 2028, alikabok ang sasalubungin ni Sara. Maniwala kay sa akin. Mas gustuhin ko pa nga Leni Robredo BBM Malay natin. Malay natin, vice si BBM, president si Leni. Nako. Or vice si Leni,
or President si Leni, Vice si Romualdez. Ay, nako, sabi ko sa inyo. Diyan naman natin malalaman eh. Yung nagsasabing tambaluslos, siya yung tambalustay. Yeah. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Mama Leni tayo. 2028. Ako mismo, mangunguna. Mama Leni Robredo. 2028. Leni Robredo. Di bali ng lutang. At least, hindi kawatan. Si Leni Robredo naging mayor, walang confidential fund. Si Leni Robredo naging vice president, walang confidential fund. Hindi katulad ng iba dyan. Bilyon-bilyon ang confidential fund. Wala namang kwenta. Di bali ng lutang, basta hindi kawatan. At least yung lutang, pag ginising mo yan, Mama, mamaya na yung isipin yung para sa pamilya. Yung bayan muna. Ay, oo pala. Thank you, anak. Pero yung kawatan, Mama, ba't nakangiti ka? Siyempre, malaki ang pera natin. Di ba? Speaking of malaki ang pera, dito tayo mga kababayan. Franz Castro daw. At Attorney Claire Castro. Magkamag-anak, sabi ni Sara. Ito yung totoong fake news, mga kababayan. Totoo po ba, mga kababayan, na si Representative Franz Castro at si Attorney Claire Castro magkamag-anak daw, sabi ni Sara? Di ba? Gusto niyo maging presidente? Fake news. My God. Fake news. Di ba? Ito, basahin natin. Mukha ni Sara yan sabi dito. Whether magkamag-anak kami o hindi ni Yossi Claire, that is not the issue. VP Sara Duterte should be accountable on what you did to the millions of funds. Di ba? Millions of funds entrusted to you by the people. Di ba? Dito si Sara asar na asar eh. Kasi kahit anong birasan niya, hindi mawawala ang confidential fund. Alam mo, Fiona, hindi na mawawala sa utak ng taong bayan yan. Nakaukit na sa history yan eh. Ikaw yung vice presidente na queen of confidential. Alam nyo si Janet Napoles, kahit baliktarin ang mundo, hindi ko makakalimutan yung PDAP queen eh. Hindi ko makakalimutan yung PDAP queen. Si Sara, hindi ko rin makakalimutan. Confidential fund. Diba? Whether ba magkamag-anak kami o hindi, should be accountable on what you did to the millions of fund entrusted to you by the people. Di ba? Do you owe to the people with honest and integrity? Huwag kang mag-asal pusit. Di ba? Ito Do your oath to the people with honesty and integrity. Huwag kang mag-asal pusit. Di ba? Mga kababayan, huwag ka daw mag-asal pusit. Sir Ken, kamukha mo si Sara. Okay lang, mga half kami eh. Pero may utak ako, siya wala. Ito na. Ito naman, si Attorney Claire Castro naman, sumagot. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang vice presidente, dapat na manood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po iyan. Minsan at alam niyo po iyan. Ang patungkol sa nasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro, sabi ni Attorney Claire Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak. Hindi magkamag-anak. Magkapareho lang po siguro ang surname. Pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko dahil siya po ay makabayan. Masasabi po nating makabayan. Makatao rin po. Pero nagkataon lang po. Iba po kasi kaming magkamag-anak. 'Di ba? 'Yun ang sagot ni Attorney Claire Castro. Kung ako sa totoo lang,